Diretsahin na natin. Ang mga babae ay hindi kasing misteryoso tulad ng kanilang ipinapakita. Komplikado, sigurado, pero imposibleng intindihin? Hindi. Ang totoo, bawat babae gaano man siya ka-confident, ka-compues o ka-cryptic, ay may emosyonal na kahinaan, mga nakatagong soft buttons, na kapag pinindot ng tama, ay malalagpasan ang lahat ng ingay at tatagos mismo sa kanyang kalooban. At hindi ako nagsasalita tungkol sa manipulasyon. Nagsasalita ako tungkol sa kamalayang stoic. Habang ang ibang kalalakihan ay napapagod sa pagiging kaakit-akit o labis na mapagbigay, ikaw ang mananatiling kalmado, kolektado at mapanganib sa lahat ng tamang paraan. Sa video na ito, susuriin natin ang 9 na pangunahing kahinaan ng babae na dapat malaman ng bawat lalaki, hindi para maglaro, kundi para hindi ka malaruan. Ang ilan sa mga ito ay magugulat sa iyo. Ang ilan ay magpapangiti sa iyo. At ang ilan ay maaaring magpaliwanag ng hiwalayan na hindi mo kailanman naintindihan. Kaya, humanda ka, dahil ang matututunan mo ay babaliktad sa lahat ng akala mo tungkol sa atraksyon. Kung pagod ka na sa pagkalito at handa ka nang magkaroon ng kontrol, pindutin ang subscribe button. Hindi ito tungkol sa pagiging nice guy. Ito ay tungkol sa pagiging tamang lalaki, ang hindi malilimutan ng sinumang babae. Simulan na natin. Isang bagay na hindi na pagtatanto ng karamihan sa mga lalaki hanggat hindi pa huli ang lahat. Ang tunay na nakakaakit sa isang babae ay hindi ingay. Ito ay presensya. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa sikolohiya ng pag-uugali na natural na ginagaya ng mga tao ang emosyonal na kalagayan ng sinumang nakikipag-ugnayan sa kanila. Ngayon isipin iyan sa konteksto ng atraksyon. Kung magdadala ka ng pangangailangan, kawalan ng seguridad, at labis na pagpapaliwanag sa isang silid, sinasagap niya ang dalas na iyon. Ang ipinapakita mo ay siya ring dahilan para lumayo siya. Pero kung papasok ka na may kalmado, matatag, at dinatitinag na kumpiyansa, ang uri na hindi kailangang ipaalam, hindi lang ito nakakaakit, nag-aalis din ito ng pag-aalinlangan. Iyan ang tunay na kahinaan. Hindi ang agarang kumpiyansa o pagganap, kundi ang uri ng pagkakaroon ng sarili na hindi nangangamba sa katahimikan, hindi bumibigay kapag lumalayo siya, at hindi nangangailangan ng panlabas na pahintulot upang maramdaman ang sarili na karapat-dapat. Karamihan sa mga lalaki ay labis magsalita, labis mangako, at labis magbigay, sinusubukang patunayan na sila ay sapat. Binibigyan nila ng labis na pagpapatunay ang babae nang hindi na pagtatanto na habang mas hinahabol nila, mas kaunti ang nararamdaman ng babae. Narito ang kabalintunaan. Nararamdaman lamang niyang ligtas siya kapag huminto ka sa paghahanap ng kanyang pag-apruba. Iyan ang itinuturo sa iyo ng stoicism. Ang panindigan ng iyong posisyon, ang kumilos, hindi mag-react, at ang manatiling matatag sa harap ng mga pagsubok, pagbabago ng mood, at laro ng isip. Ang pinakamalalim na emosyonal na pagnanasa ng isang babae ay hindi kontrol. Ito ay pagpigil sa sarili, containment. Gusto niyang maramdaman ang iyong katatagan, hindi dominasyon, kundi direksyon. Gusto niya ng katahimikan, hindi ingay. Kapag kaya mong manatili sa hindi komportabling sitwasyon ng hindi natitinag, kapag kaya mong manatiling kalmado ng hindi lumiliit, nagpapadala ka ng mensahe na mas malakas kaysa sa anumang papuri. Hindi ka nandoon para paibigin siya. Nandoon ka para tumayo sa sarili mong paninindigan at imbitahan siyang sumama sa iyo. Hindi buhatin siya. Hindi lang iyan kaakit-akit. Iyan ay nakakahumaling. At karamihan sa mga lalaki ay hindi nararating iyon dahil masyado silang abala sa pagpapatunay sa halip na maging. Ang kumpiyansa ay hindi postura. Ito ay panloob na katahimikan.
Kapag napagaling mo iyan, lilingon siya, hindi dahil tinulak mo, kundi dahil hindi mo kailangan. Iyan ang uri ng enerhiya na nagmamay-ari sa silid at sa kanyang alaala. 2 punto. Maintindihan ng hindi kailangang ipaliwanag ang lahat. Dumarating ang punto sa buhay, lalo na habang tumatanda tayo, kung saan ang emosyonal na pagkapagod ay pumapalit sa emosyonal na pagsabog. Hindi ito dahil sa wala na tayong nararamdaman, kundi dahil natutunan natin ang halaga ng pagpapaliwanag ng ating sarili sa mga taong hindi naman talaga nakikinig. Para sa maraming babae, lalo na sa mga nagdala ng bigat ng emosyon sa buong buhay nila, ang katahimikan ay nagiging pananggalang. Hindi ito payapang katahimikan, kundi isang isinilang mula sa pagkapagod. Ang pagkapagod ng pagiging binalewala, mali ang pagkakaintindi, o pagiging tawaging mahirap kausapin, dahil lang sa pagpapahayag ng kanilang panloob na mundo. Dito madalas nagkakamali ang karamihan sa mga lalaki, hindi dahil sa kalupitan, kundi dahil sa pagiging abala. Masyado silang abala sa pagpaplano ng isasagot, pagsubok na ayusin ang problema, o pag-iwas sa pagkadiskomportable para makilala kung ano talaga ang nangyayari sa harap nila. Gayunpaman, ang lalaking kayang huminto, kayang tumingin sa kanyang mga mata, at hindi humingi ng paliwanag, kundi manatili lang ang kanyang presensya, ay kaya siyang paamuin ng walang kahit isang salita. May kilala akong isang babae noong huling bahagi ng 62 taon niya na nakaraos sa 2 pag-aasawa at nagdala ng mas maraming sakit kaysa sa kanyang ipinapakita. Sinabi niya sa akin na ang sandali kung kailan siya muling umibig ay hindi sa isang romantikong kilos o isang malaking usapan. Ito ay nang mapansin ng isang lalaki na hindi siya ang sarili niya at pinili lang na umupo sa tabi niya. Walang payo, walang pagtatanong, tanging katahimikan na may init. Sinabi niya na iyon ang unang pagkakataon na naramdaman niyang nakita siya sa loob ng maraming taon. Itinuro ng mga Stoic na ang karunungan ay matatagpuan hindi sa pagsasalita, kundi sa perception, sa pagdama ng hindi nangangailangan ng kontrol, sa pagmamasid ng walang paghuhusga. Iyan ay isang kakayahan na nawala sa maraming modernong lalaki. Subalit ito mismo ang hinahangad ng mga babae ngayon. Ang kakayahang maramdaman, hindi suriin, ang maintindihan ng walang pagganap. Kung gusto mong malaman ang isa sa pinakamalalim na emosyonal na bukasan sa puso ng isang babae, hindi ito mga maringal na pagpapakita o matatalinong linya. Ito ay tahimik at patuloy na pagiging matulungin. Ito ang iyong kakayahang masaksihan ang kanyang sakit nang hindi nangangamba o nagtatangkang ayusin ito. Ito ang iyong lakas upang magbigay espasyo, hindi magbigay ng mga sagot. Sa mundong patuloy na nagmamadaling magsalita, ang lalaking natutong maramdaman nang hindi nagre-react ay nagiging hindi malilimutan. Hindi dahil sa sinasabi niya, kundi sa kung gaano siya kalalim makinig. 3 uri ng katahimikan sa tamang panahon. Mayroong uri ng katahimikan na nagpapagaling at mayroon ding nakakasira. Ang isa ay parang pag-abandona, ang hindi pagpansin, ang sinasadyang paglayo para magparusa. Ngunit ang isa, ang uri na nagmumula sa isang lalaking nakabisado ang kanyang emosyon, ay ibang klase ng puwersa. Ang katahimikan na iyon ay presensya. Napakakaunting lalaki ang nakakaabot sa maturity para isabuhay ito. Karamihan sa mga lalaki, kapag nahaharap sa emosyonal na tensyon, ay nagpapanik. Sila ay labis magsalita, labis magpaliwanag, at labis mga tuwiran. Iniisip na ang ingay ay katumbas ng kontrol. Sa katotohanan, ito ay nagpapakita lamang ng emosyonal na kawalang tatag. Ang isang lalaking nagre-react sa bawat pagsubok
ay nagpapakita na ang kanyang panloob na mundo ay ginagawa pa. Napapansin ito ng mga babae, hindi laging sinasadya, ngunit damang-dama nila. Nararamdaman nila ang mga bitak sa iyong pagiging kalmado. Nararamdaman nila kapag ang iyong katahimikan ay takot, hindi lakas. Gayunpaman, ang isang lalaking nagpipigil ng dila, hindi dahil sa pagmamayabang, kundi dahil sa prinsipyo na pumipili ng kapanatagan habang ang iba ay nagmamadaling magsalita, ang lalaking iyon ay gumagana sa ibang antas. Tulad ng isinulat ni Marcus Aurelius, may kapangyarihan ka sa iyong isip, hindi sa mga panlabas na pangyayari. Realisahin mo ito at makakahanap ka ng lakas. Ang katahimikan ay hindi tungkol sa pag-atras. Ito ay tungkol sa pagtatayo ng iyong paninindigan nang hindi nag-aaksaya ng enerhiya sa kaguluhan. Kapag sinusubukan ka ng isang babae, kapag nagiinit ang mga emosyon, o kapag ang isang usapan ay nagiging mapanlinlang, ang iyong pinakadakilang sandata ay hindi ang iyong mga salita. Ito ay ang iyong pagpipigil sa sarili. Ito ang disiplina na huminto, huminga, damhin ang bagyo nang hindi nagiging bahagi nito. Sabi ni Seneca, ang salita ay maaaring pilak, ngunit ang katahimikan ay ginto kapag ito ay napapanahon. Hindi ito mas magiging angkop para sa mga lalaking humaharap sa emosyonal na bigat ng mga relasyon. Habang mas nagre-react ka sa pagsasalita, mas bumababa ang kapangyarihan ng iyong mga salita. Ngunit kapag ang iyong katahimikan ay nagmumula sa matatag na kamalayan, hindi pag-iwas, ito ay nakakakuha ng atensyon. Ito ay nakakakuha ng respeto. Maaaring hindi niya ito agad maintindihan, ngunit mararamdaman niya ito. Sa isang mundong nalulunod sa ingay, ang ganitong uri ng presensya ay kaakit-akit. Kaya, itigil mo na ang pagpapantay ng kapanatagan sa kahinaan. Ang tunay na pagkalalaki ay hindi nagpapanik sa ilalim ng pressure. Ito ay nagiging angkla. Hindi mo kailangang manalo sa bawat argumento. Kailangan mong manalo sa iyong kapayapaan. At minsan, nagsisimula iyon sa walang sinasabi. 4. Malalim na pagtitig sa mata na hindi lumilihis. Mayroong isang bagay na sinauna sa paraan ng pagtitig ng isang lalaki sa iba. Isang bagay na likas at hindi nangangailangan ng salita, ayos ng katawan o alindog. Ang malalim at walang patid na pagtitig sa mata ay isang nakalimutang sining. Hindi ko pinag-uusapan ang magalang na sulyap na ibinibigay mo kapag nakasalubong mo ang isang tao sa grocery store. Ang pinag-uusapan ko ay ang pagtitig na nananatili na mas matagal ng 1 segundo kapag ang karamihan ng tao ay umiiwas ng tingin. Ang banayad na segundong iyon ay ang lahat. Dito nakatira ang paggalang sa sarili. Dito nagtatago ang takot. At sa kasamaang palad, dito lumilihis ang tingin ng karamihan sa mga lalaki. Naalala ko ang isang retiradong opisyal ng Navy na nakilala ko sa isang gabi ng pagkukwento ng mga veterano. Siya ay nasa huling bahagi ng 72 taon niya at may tahimik, ngunit matatalim na tingin na hindi humihingi ng atensyon. Ito ay nag-uutos. Habang ang mas batang mga lalaki ay pinupuno ang silid ng ingay at kinakabahang tawa, siya ay nakaupo sa katahimikan. Hindi umatras, hindi malayo, kundi malalim na naroroon. Nang may kausapin siya, hindi siya nagmadaling sumagot. Tumitig lang siya, ng buo at kalmado. Ang sandaling iyon ng kapanatagan ay madalas na nakapagpapabahala sa kausap niya ng higit sa anumang salita. Iyon ang kanyang lakas. Ang kanyang tingin ay hindi agresibo, ito ay tapat. Sinabi nito, wala akong kailangang patunayan. Mas marami na akong nakita kaysa sa alam mo. Itinuturo ng pilosopiyang Stoic na ang lakas ay nagsisimula kapag huminto tayo sa pagre-react at nagsimulang mag-obserba. Karamihan sa mga lalaki ay nawawalan ng kapangyarihan
dahil hindi sila makaupo ng payapa sa sarili nilang balat. Kapag tinitigan sila ng isang babae, tinitigan talaga, sila ay umaatras sa labis na pag-iisip, pagdududa sa sarili, o ang pangangailangan na punan ang katahimikan. Sinusubukan nilang magtanghal sa halip na basta maging. Ngunit napapansin ito ng mga babae. Hindi nila sinasabi ng malakas, ngunit nararamdaman nila. Ang kislap sa iyong mga mata, ang pagbabago sa iyong mga balikat, sinasabi nito sa kanila kung matatag ka o nagpapanggap lang. Ang totoo, ang malalim na pagtitig sa mata ay hindi tungkol sa panunukso. Ito ay tungkol sa pagkontrol sa sarili. Kapag kaya mong panatilihin ang kanyang tingin nang hindi kailangang manalo sa kanya, nang hindi kailangan ang kanyang pag-apruba, humihinto ka sa pagiging isa lamang sa mga lalaki sa silid. Ikaw ang nagiging hindi niya malilimutan dahil ang iyong kapanatagan ay nagsasabi ng hindi kailanman masasabi ng iyong mga salita. Ako ay matatag, ako ay sapat. Hindi ako nandito para humabol, ako ay nandito para saksihan. Sa mundong puno ng ingay, ang lalaking kayang salubungin ang kanyang mga mata at manatiling tahimik ay nagiging hindi malilimutan. Hindi dahil pinahanga niya ito, kundi dahil hindi siya lumihis. Ang pangangailangan para sa misteryosong lalim narito ang isang psikolohikal na katotohanan na maaaring ikagulat mo. Ipinapakita ng mga pag-aaral na mas naakit ang mga tao sa mga nagbubunyag ng kanilang sarili ng dahan-dahan, hindi sa paraang mapanlinlang o paglalaro, kundi sa pagpapahintulot sa misteryo na natural na bumuo sa pamamagitan ng pagpipigil at presensya. Sa mundong kung saan lahat ay labis na ibinabahagi, ang lalaking hindi ibinibigay ang kanyang buong pagkatao sa unang pag-uusap ay nagiging kaakit-akit. Subalit, karamihan sa mga lalaki ay nagkakamali sa konsepto ng misteryo. Ikinagulo nila ito sa pag-iwas. Iniisip nila na ang pagkawala, pagbibigay ng kalahating sagot, o pagiging hindi emosyonal na magagamit ay ginagawa silang nakakaintriga. Ngunit hindi iyan misteryo. Iyan ay kawalang gulang na may pabango. Ang tunay na misteryong panlalaki ay nagmumula sa lalim. Hindi ito nagtatago sa likod ng maskara. Ito ay nakapaloob sa tahimik na kumpiyansa. Ang isang lalaking nakasandal sa mga prinsipyo ng Stoic ay hindi kailangang ipaliwanag ang kanyang sarili para maintindihan. Alam niya na ang pinakamahalaga ay hindi ang ingay na ginagawa niya, kundi ang bigat ng kanyang presensya. Hindi naakit ang mga babae sa mga lalaking nawawala at muling lumilitaw. Naakit sila sa mga lalaking pakiramdam nila ay mga kabanata na gusto nilang basahin ng dahan-dahan. Mga lalaking maingat sa pagpili ng kanilang mga salita na nagpapakita ng kahulugan sa paglipas ng panahon at hindi hinahayaan ang mundo na ubusin sila sa unang upuan. Tinawag ito ng mga Stoic na pagkakaroon ng sarili, self-containment. Hindi ito emosyonal na paghihiwalay. Ito ay ang pagtanggi na ibuhos ang iyong sarili para lang makuha ang kuryosidad ng isang tao. Sa praktika, nangangahulugan ito ng pagsasalita kapag may laman, hindi lang para sa atensyon. Nangangahulugan ito ng pagiging lubos na naroroon nang hindi ibinibigay ang iyong buong kwento bilang isang resume ng iyong halaga. Nagiging isang ka na mas nakikinig kaysa sa nagsasalita, sumasagot lamang sa mahalaga, at nagiiwan ng puwang para sa pagtuklas. At ang espasyo na iniwan mo, diyan lumalago ang atraksyon. Hindi dahil may itinatago ka, kundi dahil sa wakas ay huminto ka sa pagsubok na maintindihan ka ng sabay-sabay. Ang misteryo ay hindi tungkol sa pagiging mahirap lapitan. Ito ay tungkol sa pagiging sapat sa loob na gusto kang abutin ng iba. Kapag ganoon ka mamuhay, hindi para manipulahin,
kundi para protektahan ang iyong kaluluwa. Bawat salita ay nagdadala ng mas malaking bigat. Bawat katahimikan ay nagiging pagpipilian, at bawat interaksyon ay nag-iiwan ng alingaw-ngaw. Kung labis ka nang nagbabahagi para lang maramdaman mong nakikita ka, o labis na nagsisikap na patunayan na ikaw ay tunay, huminto ka, huminga, bawiin ang iyong kapanatagan, hayaan ang mga tao na kumita ng karapatang mas lumalim. Mula ngayon, hindi mo kailangang maging misteryoso. Kailangan mo lang maging buo. Ang kanyang kahinaan sa lalaking may layunin, hindi lang pasyon. Sabi ni Epictetus, huwag mong ipaliwanag ang iyong filosofiya, isabuhay mo ito. Mas matindi ang dating ng linyang iyan habang tumatanda ka dahil sa isang punto. Ang lahat ng ingay, ang ambisyon, ang apoy, ang excitement, ay nagsisimulang kumupas kung hindi ito nakaugat sa mas malalim na bagay. Linawin na natin ito minsan at para sa lahat. Maraming lalaki ang naniniwala na sapat na ang pasyon. Akala nila, kung malakas silang magsalita, malaki mangarap, at patuloy na humabol, iyan ang nakakapagpahanga sa kanila. Pero ang totoo, ang pasyon na walang direksyon ay kaguluhan lang. Ito'y apoy na walang pugon, matinding pakiramdam na walang layunin. Maaring maakit ang mga babae sa enerhiyang iyan panandalian, pero hindi iyan ang dahilan para manatili sila. Ang nagpapatatag sa kanya, ang talagang nagpapagalaw sa kanya, ay layunin. Ang pasyon ay panggatong ng emosyon. Ang layunin ay estrukturang integridad. Ang pasyon ang nagpapagalaw sa iyo. Ang layunin ang nagpapanatili sa iyo kahit bumagsak ang lahat. Karamihan sa mga lalaki ay nag-uusap tungkol sa mga bagay na kinagigiliwan nila. Kakaunti ang araw-araw na lumalakad patungo sa nagpapatatag sa kanila. Iyan ang lalaking naaalala niya. Iyan ang lalaking pinagkakatiwalaan niya. Ang stoic na lalaki ay hindi nabubuhay sa hype. Hindi niya kailangan ng palakpak o kumpirmasyon para magpakita at gawin ang trabaho. Nagigising siya na may mga tanong, hindi distractions. Ano ang nasa kontrol ko ngayon? Ano ang maaari kong hubugin ng may focus, hindi lang basta puwersa? Iyan ang naghihiwalay sa kanya mula sa iba. Hindi siya pabago-bago, siya ay nakahanay. Hindi niya gusto ang lalaking nangangailangan ng kanyang pag-apruba para lang patuloy na gumalaw. Gusto niya ang lalaking kikilos sa parehong paraan may nakatingin man o wala. Iyan ang lumilikha ng tiwala. Iyan ang nagpapabago sa isang lalaki tungo sa isang bagay na hindi matitinag. At narito ang kabalintunaan. Habang mas kakaunti ang hinahabol mong pag-apruba, mas nagiging makapangyarihan ang iyong presensya. Dahil kapag huminto ka sa mabilis na pagsunog ng enerhiya para sa atensyon at nagsimulang magsunog ng dahan-dahan na may disiplina, mararamdaman niya ito sa iyong postura, sa iyong pagiging kalmado, sa iyong kalinawan. Kaya kung nagkamali ka sa pag-aakala na ang paggalaw ay kahulugan, kung hinahabol mo ang passion spikes sa pag-aakalang iyon ang magpapahanga sa kanya, huminto ka. Patatagin ang iyong enerhiya. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang itinatayo ko na magiging mahalaga kahit sa katahimikan? Iyan ang layunin at iyan ang hinahangad niya kahit hindi niya ito masabi sa salita. I-type ang I move with purpose sa comments ngayon at seryosohin mo. Hindi mo kailangang ibenta kung sino ka kapag isinasabuhay mo ito. Pito, ang kanyang nakatagong paghahangad na akayin ng hindi kinokontrol. Hayaan mong magkwento ako sa iyo na tumatak sa akin, hindi dahil ito ay maingay o dramatiko, kundi dahil sa kung ano ang inihayag nito tungkol sa tunay na pagiging leader ng isang lalaki. Minsan pinanood ko ang isang matandang mag-asawa sa isang maliit na istasyon ng tren sa Virginia. Siguro nasa 70 na sila. Kitang-kita na balisa ang babae, nakasabit ang mga bag sa kanyang balikat,
Matalim ang boses at malinaw na nag-aalala tungkol sa pagkaantala. Pero ang lalaki, hindi siya nakipagtalo. Hindi niya binaliwala ang kanyang mga alalahanin. Tumitig lang siya rito, tumango, marahang kinuha ang mga bag mula sa kanyang balikat at wala siyang sinabi. Inakay niya ito sa pamamagitan ng katahimikan, pagiging kalmado at presensya. Ni minsan ay hindi niya sinubukang ayusin ang kanyang nararamdaman. Gayunpaman sa maliit na gawaing iyon, makikita mo ang pagbabago. Lumambot ang kanyang tindig, kumalma ang kanyang boses. Huminga siya ng malalim. Hindi iyon dominasyon, iyon ay direksyon. At pinagkatiwalaan niya ito. Nahuli ng sandaling iyon ang hindi napapansin ng karamihan sa mga lalaki. Ang tunay na pamumuno ay hindi ang pagbibigay ng utos o pagsubok na daigin ng emosyon sa usapan. Ito ay tungkol sa paglikha ng isang kapaligiran kung saan ang isang babae ay nakadarama ng sapat na kaligtasan upang huminto sa pagganap, upang huminto sa pagpapatakbo ng lahat ng mag-isa. Sa mundo ngayon, kung saan maraming babae ang gumugol ng dekada sa paghawak ng lahat, hindi lang ito bihira, ito ay sagrado. Kaya kapag sinabi kong hinahangad ng mga babae na akayin, hindi ako nagsasalita tungkol sa kontrol. Nagsasalita ako tungkol sa kaliwanagan, tungkol sa presensya, tungkol sa lalaking hindi bumibigay kapag nagiging magulo ang mga bagay. Ang lalaking hindi kailangang manalo sa mga argumento, hindi hinahabol ang kaginhawaan. Pinananatili niyang matatag ang silid, pinamumunuan niya ng kalmado, at sa paggawa nito, siya ay nagiging hindi malilimutan. Kung tumatatak ito sa iyo, i-type ang "I lead through calm" sa ibaba. Hindi dahil kailangan mong sabihin, kundi dahil oras na para maging iyan. Manatili ka. Ang susunod ay isang puwersang mas tahimik pa kaysa sa pamumuno at mas kaakit-akit. 8 katotohanan sa mga salitang nagpipinta ng bagong mundo. Narito ang isang katotohanan na maaaring ikagulat mo. Ipinapakita ng mga pag-aaral sa cognitive neuroscience na mas matagal na naitatago ng mga babae ang mga salitang may emosyonal na karga kaysa sa mga neutral na nilalaman. Hindi lang sa alaala, kundi maging sa emosyonal na tugon. Hindi ito tungkol sa manipulasyon. Ito ay tungkol sa resonansya. Kung naiintindihan mo kung gaano kalalim ang koneksyon na iyan, magsisimula kang mapagtanto ang isang bagay na ganap na napapalampas ng karamihan sa mga lalaki. Ang iyong mga salita ay mas mahalaga kaysa sa iyong iniisip. Linawin na natin ito. Hindi ito tungkol sa pagbigkas ng matatalinong linya o pagpapanggap na malalim. Ang ganitong uri ng pagganap ay mabilis na kumukupas. Ang tunay na kapangyarihan sa komunikasyon ay nagmumula sa presensya. Kapag ikaw ay lubos na nasa sandaling iyon, matatag, at ang iyong mga salita ay hindi idinidirekta ng pangangailangan na humanga, kundi ng kaliwanagan, ang mga babae ay hindi tumutugon sa pagiging perpekto. Tumutugon sila sa wika na nagpapakita ng lalim. Ang isang pangungusap na binigkas ng may kapanatagan, intensyon at emosyonal na pananaw ay maaaring makalusot sa kanyang mga pader ng mas mabilis kaysa sa 100 agarang papuri. Sinasanay ng stoicismo ang ganitong uri ng panloob na kalinawan. Ang isang stoic na lalaki ay hindi nagsasalita para pakinggan. Nagsasalita siya dahil siya ay nakahanay. Sabi ni Marcus Aurelius na ang kaluluwa ay nagkakaroon ng kulay ng kanyang mga iniisip. Palawakin iyan. Ang kanyang isip ay nagkakaroon ng kulay ng iyong mga salita. Kung magdadala ka ng presensya, pananaw, at emosyonal na katalinuhan sa kung paano ka magsalita, nagiging hindi ka malilimutan. Hindi ka lang pumupuno ng katahimikan, nagpipinta ka ng panloob na mga tanawin. Kaya, tanungin ang iyong sarili sa susunod na magsasalita ka. Hinuhubog mo ba ang kanyang panloob na mundo o dumadaan ka lang dito?
I-type ang I speak with vision sa ibaba at manatiling nakatutok. Ang susunod ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa mga salita at maaring ito ang pinakamakaakit na bagay na kailanman mong masterin. Ang di binibigkas na pangangailangan sa isang lalaking kayang lumayo at manatiling matatag. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang tungkol kay Andre, isang 61 anyos na dating marino na nakilala ko sa isang tahimik na silid-aklata ng komunidad. Hindi si Andre ang pinakamaingay sa silid, ni hindi rin siya ang pinakamadaldal. Ngunit may kakaiba sa kanyang presensya. Ito ay matatag at nakasandal sa sarili. Mararamdaman mo ito bago pa man siya magsalita. Naalala kong nakaupo ako sa tapat niya habang ikinukuwento niya sa akin si Linda, isang babaeng nakilala niya pagkatapos ng maraming taon na siya'y nabalo. Si Linda ay masigla, lubhang independyente, at sanay na pangasiwaan ang lahat ng mag-isa. Ngunit nang kasama niya si Andre, may nagbago. Hindi dahil sinubukan niyang akayin o pahangain siya. Sa katunayan, kakaunti lang ang sinabi niya, ngunit nakinig siya ng buo. Nang maglabas siya ng sama ng loob, hindi siya sumabat ng payo. Hinayaan niya lang ang kanyang bagyo na kumalma laban sa katahimikan ng kanyang pagiging tahimik. Sa paglipas ng panahon, may nangyaring hindi kapani-paniwala. Lumambot si Linda. Huminto siya sa pagsasalita na parang nakikipaglaban sa mundo. Mas madalas na niya itong hawakan sa braso. Iba na ang kanyang tawa. Bakit? Dahil hindi lumihis si Andre. Ang kanyang presensya ang naging ligtas niyang espasyo. At iyan ang susi. Ang emosyonal na kaligtasan ay hindi tungkol sa pag-aayos ng problema. Ito ay tungkol sa paglikha ng espasyo kung saan hindi niya kailangang protektahan ang kanyang sarili. Iyan ang uri ng lalaki na pinagkakatiwalaan ng isang babae sa mga bahagi ng kanyang sarili na hindi nakikita ng iba, hindi dahil humingi siya nito, kundi dahil kinita niya ito sa pamamagitan ng kapanatagan, presensya at panloob na kontrol. Ito ang uri ng kontrol na hindi nagre-react sa drama, hindi bumibigay sa ilalim ng pressure, hindi sumusubok na daigin ang bagyo sa salita. Ito ay basta naroroon. Hindi mo bubuksan ang kanyang kahinaan sa pamamagitan ng paghingi nito. Hindi ka makakarating doon sa pamamagitan ng panenermon, pagpapapapuri o pag-aayos. Makakarating ka doon sa pagpapakita sa pamamagitan ng kalmado at patuloy na presensya na gaano man kaingay ang mundo. Mananatili kang hindi natitinag. Hindi emosyonal na malayo, kundi emosyonal na hindi matitinag. Iyan ang stoicismo sa aksyon. Minsang sinabi ni Marcus Aurelius, huwag nang mag-aksaya ng oras sa pagtatalo kung ano ang dapat maging isang mabuting tao. Maging isa ka. Maging ang espasyo kung saan siya makahinga. Maging ang lalaking hindi kailangang sabihin, pwede mo akong pagkatiwalaan, dahil nararamdaman niya ito sa kung paano ka umupo, kung paano ka huminga, kung paano ka tumugon kapag lumabas ang kanyang kaguluhan. Kung tumatatak ito sa iyo, i-type ang I create safe space sa mga komento sa ibaba. Sa huli, ang lalaking kumikita ng kanyang kahinaan ay hindi ang nagtutulak. Ito ang nagpapanatili ng balangkas, ng matatag hanggang sa piliin niyang pumasok dito ng mag-isa. Huwag na nating paligoy-ligoyin. Kung napanood mo ito hanggang dito, tapos ka na sa pagiging maliit. Hindi mo na hinahabol ang kanyang pag-apruba. Namumuno ka na ng may presensya, hindi ingay. Ang inilantad natin ay hindi lang ang kanyang mga pattern. Ito ang iyong kapangyarihan na nawawala dahil sa pagiging people pleaser. Wala na. Balikan mo ito. Hayaan mong tumama ito kung saan masakit. Pagkatapos, kumilos ka bilang isang lalaking hindi lumilihis. Kung ito ay parang salamin sa iyo,
Mabuti. Diyan nagsisimula ang paglago. Mag-subscribe kung pagod ka ng maging madaling makalimutan. Ang channel na ito ay para sa mga lalaking tahimik na nagbabago, makapangyarihan at permanente. Mas kaunting salita, mas maraming hawak na kapangyarihan. At tandaan, ang kanyang kaguluhan ay namamatay sa iyong pagiging kalmado.